Usapang totoo, walang preno. You under vlogcaster, real talk lang, walang plastikan. Magandang araw mga ka-Wonder. Welcome back sa ating YouTube channel, Wonder Vlogcaster po. Magandang araw. Karating lang natin mga ka-Wonder. Galing tayo dun sa isang org na tinutulungan natin, ano? Kasi may mga org na hindi nagfo-flourish, hindi nag-success kasi nga medyo mahina yung kanila pong diskarte. At hindi na tayo kumukuha ng mga position, yung mga chairman o president kasi gusto natin yung mga org na sinasalihan natin ano lang tayo, mga officers din pero hindi yung matataas na position gaya ng dati. Well anyway, hopefully maging success yung mga org na tinutulungan natin dahil ito po yung nasa ilalim ng pagsuporta sa Administrasyong Marcos. And speaking of org, no, kanina nakita ko si Sangkay Janjan, ano. Alam ko marami sa inyo nakasubscribe sa kanya. Nagkwentuhan kami ulit, no? Kasi malapit lang yung kanyang bahay dito sa amin. Diyan lang siya sa kabilang subdivision. Hindi ko na sabihin kung saan, ano. Kwentuhan kami kanina. Yan. At hindi naman masyadong mahaba kasi nagmamadali rin akong umuwi. Well, mga ka-Wonder, hindi naman yan ang pag-uusapan natin. Ang pag-uusapan natin, mga ka-Wonder, ay itong kung papaano sinopla, binasag ni PBBM itong pagka-spoiled brat ni Sara Duterte. No? Hindi tayo nagsasabi niyan, narinig natin yan. Kaya sinasabi natin yan. Namely, etong si Attorney Matibag. Sino pa? Si Tulfo. Yung mga nagsasabi na spoiled, no? Bratinela yang si Sara Duterte. No, na nagtatantrums, na nagagalit, nagme-meltdown kapag hindi niya nakukuha yung gusto niya. Well, ano ba itong pag-uusapan natin kung bakit dinurog at pinahiya binasag ni Pangulong Marcos itong request ni Sara, no, na hindi niya napagbigyan, ineri niya at sinabi niya nga yun daw yung hindi tinupad ni BBBM at bakit tutuparin. Eto mga ka-Wonder. Pero bago yan mga ka-Wonder, please don't forget to subscribe to our YouTube channel, Wonder Vlogcaster. 100% libre po ang pag-subscribe. Click nyo po yung subscribe button, lalabas yung bell icon, piliin nyo yung all. Marami pong salamat. So itong tinutukoy natin mga ka-Wonder, no? Mula dito sa isang balita, panoorin muna natin mga ka-Wonder kung ano yung ating tinutukoy, ano, na hindi nga pinagbigyan ni PBBM. At I think ito yung dahilan mga ka-Wonder, no? Kung bakit sinasabi nila na nagtatantrums o naghihimutok itong si Sara Duterte. Ang sabihin ni Vice President Sara Duterte na waste of time lang ang State of the Nation Address o SONA ng Pangulo, may isang personal na rason ang bise. Dalawa lang ang hiningi ko nung pumayag ako na tumakbo katandem niya bilang kanya Vice President. Yung isa doon, one pa lang, hindi na niya sinunod. Wala pang 1 year. Isa lang yun. Related lang yun sa pakiusap ko sa kanya sa kailangan ko gawin gabi-gabi para sa aking mga anak kasi bata ay yung mga anak ko. Bagaman personal daw ito at maaari namang hindi ito pa rin, isa lang daw ito sa hanay ng expectations mula kay Pangulong Bongbong Marcos na hindi naman nagkatotoo. Kaya bakit pa raw ba siyang maniniwala at manunood ng SONA? Yung patungkol sa kanyang hiling, kayo na po ang mag-compute kung ito ay napatupad, kung magkano magiging gastos ng gobyerno kung ito mang kanyang hiling ay ipinatupad ng Pangulo. Hindi nasagot ng Malacanang derechahang oo o hindi kung pumayag ba talaga si PBBM sa kasunduang ito dahil una, hindi naman daw lingid sa kaalaman ng lahat ng isyong ito patungkol sa hiling ng bise na gamitin ng presidential chopper araw-araw para makauwi sa kanyang mga anak. At pangalawa, dahil hindi pa raw naman parte ng gobyerno ang palace spokesperson na si Undersecretary Claire Castro noon, wala raw siyang categorical answer para sa publiko. Pumutok ang isyong ito noon pang 2022 bago pa maghiwalay ang Uniteam Tandem sa mismong birthday ng Pangulo nang pasalamatan ni VP Sara si PBBM sa pagtulong sa kanya bilang isang working mother. Sa caption ng pangalawang Pangulo, sinisigurado raw ni Marcos na saan man siya nagtrabaho during the day, she is home to tuck her children to bed. Kaya't laking pasasalamat ito sa 250th Presidential Airlift Wing. Kalakip na litrato ng bise sa presidential chopper ay ang selfie nila ng Pangulo. Una na ring itinanggi ng Office of the Vice President ang issue na araw-araw daw gamit ng bise ang presidential chopper dahil ginagamit lang naman daw ang helicopter for official functions.
Kaya raw siya hindi nakikinig sa SONA ni PBBM dahil alam natin ang point niya na hindi matutupad yung mga sinasabi ng Pangulo. No? Hindi rin matutupad dahil nga may pangako daw si PBBM sa kanya. Yun dahil bago siya tumakbo, I'm not sure kung bago talaga siya tumakbo. Sabi niya tumatakbo na sila. No? Isa raw yun sa kanyang kahilingan. Gabi-gabi. Mahira mga ka-wonder. Gabi-gabi. So doon pa lang makikita mo yung sinasabi niyang bata pa raw kasi mga anak niya. Ang issue kasi rito mga ka-wonder, no? Itong sinasabing itong presidential chopper, no? Itong presidential chopper, itong helicopter ng Pangulo, no? Na ayon nga rito sa Bilyonaryo News at hindi lang sa Bilyonaryo, sa iba pang mga news channel, na itong helicopter mga ka-wonder ay gusto niyang gamitin. No, ang pagkakasabi nga although hindi naman kinonfirm na araw-araw siyang pupunta sa Davao. No? Pero ang sinabi niya kasi gabi-gabi. So from there, yun ang hinugot nitong ibang mga content creators. Pero wala naman talagang konfirmado na uuwi siya araw-araw. Pero kasi nga dahil sa ginamit niya yung salitang gabi-gabi, no? Ni-request niya raw kay PBBM na magamit itong chopper. So anong connect nung gabi-gabi at chopper? So doon binuo yung ibig sabihin na malamang aaraw-arawin niya mga ka-wonder yung pag-uwi sa Davao gamit itong presidential chopper ng Pangulo. In fact, napagbigyan naman siya, no? Nagpasalamat siya, napagbigyan siya. Pero hindi yun naging tuloy-tuloy, parang ganoon ang nangyari. No? Isipin niyo lang mga ka-wonder, ang daming nahihirapan. Ako nung college, nahihirapan akong sumakay. No? Papasok ako sa school ko sa Manila. Minsan pag punuan na, biro mo, makikipagbardagulan ka, makikipag-agawan ka. Minsan pag wala na, sasabit ka. Ang layo ng Maynila dito sa amin. Ang hirap. Diyan, nakikita namin ng isang araw. No? Yung mga walang sasakyan, nag-aantay ilang minuto, minsan oras. Pag may sasakyan pa, makikipag-agawan. Lalo na kung yung papasok sa kanila o yung biyahe nila is bihira yung mga sasakyan ng mga ganung oras, di ba? Pero ito si Sara mga ka-wonder, no? Isang lingkod bayan, no? Na dapat magpakita ng ehemplo. Gusto niya, kukunin o sasakyan niya pa yung presidential chopper. No? O bagamat siguro entitled naman siya doon o meron naman siyang privilege magamit yun, no? Itong presidential chopper. Pero mga ka-wonder, yung sinabi niya kasi gabi-gabi. Mga kailangan niya raw makita o makasama yung mga anak niya, parang ganun. Pero ang term nga, gabi-gabi. No, kaya doon nabuo yung sinabing araw-arawin niya yung pag-uwi dyan sa Davao. Nasabihin natin 3.5 to 4 hours a day. Gagamit ka ng chopper para hindi ka hindi ka na gumamit ng eroplano. Hindi ka na maaberya ng traffic o pipila ka pa sa eroplano. No, yung chopper kasi yung pinag-uusapan dito no? Lalo na kung siguro kung eroplano pa yan, mas mahal. Di ba? Kaya iyon yung sinasabing hindi siya pinagbigyan at kinagagalit niya. Hindi ba mga ka-wonder, kahit sinong tinanong ko at nakausap ko, galit na galit sa kanya. No, feeling prinsesa, feeling talagang brat, yun ang tinitignan ng taong bayan sa kanya ngayon. Ng karamihan na naiinis sa kanya dahil sa pag-uugali niya. Isa lang sa nakikita dyan mga ka-wonder, kung siya ang maging Pangulo, walang pinaggalayo yan dito sa sinasabi ni Madriaga. At itong COA, itong sino pang mga nag-liquidate, sa kanya na yung confidential funds na akala nila 26 days ginastos. 11 days lang pala. Talagang palang totoo, ayon kay Madriaga, isang araw lang mga ka-wonder. Biruin mo yun. 125 million. Hindi kikitain ng isang empleyado yan. Ordinaryong empleyado sa kanyang buhay. Dahil may mga pagkagagastusan at kung ano-ano pa. Tapos sa kanya, isang araw lang. Imagine. Plus, itong issue ng helicopter. Imagine. So from there, mga ka-wonder, kaya nabubuing isipan na kapag daw si Sara Duterte ang maging Pangulo, lalaspagin niya lang daw itong pera ng taong bayan. Yan ang nakakatakot. No? Kaya mag-isip tayo. No? Hindi natin siya sinisiraan. Sa kahaka, hindi. Based dito sa ating pong nalalakap, yan kagaya niyan. Although walang sinabing araw-araw, no? Pero ang sinabi niya kasi gabi-gabi, kailangan niya raw yung mga anak niya. At ang request niya, helicopter. Ano gagawin niya sa helicopter? Doon siya mag-Facebook? Doon siya mag-internet?
Kasi sinabi niya gabi-gabi mga ka-wonder. No? So, itong sinasabing chopper mga ka-wonder, no? Hindi yan basta-basta pinapagamit. Kasi may mga priority mga ka-wonder, yung operation dyan. No? Nakareserba yung helicopter para talaga sa Pangulo. Kaya nga presidential chopper eh. Hindi mo naman nakita vice presidential chopper. Kasi sa kanya yung privilege na yan dahil dapat hindi siya maantala at magawa niya yung dapat magawa niya para sa bayan. No? Para sa mga emergency operations, kasama yan. Sasakay ang Pangulo. At sino pang mga kasama niya? Isa pa mga ka-wonder, yung mga security protocol. Hindi naman pwede makihalo-bilo ang Pangulo sa mga sasakyan lagi, lalo na kung may emergency, no? Lalo na kung may threat, at kung ano-ano pa. Dahil sa protocol ng security, ang paggamit ng presidential aircraft ay dumaraan sa security at military clearance din. No? May clearance yan bago mo yan sakyan. Hindi yan basta-basta sakala mo sasakyan na ng Pangulo. Dadaan muna yan sa protocol. No? Of course, i-check din yung engine yan, yung aircraft, maayos ba yan? May langis ba yan tama? Wala bang faulty dyan na maaring mag-cause ng aksidente? Kaya iingatan din nila yung Pangulo. Kaya may protocol bago gamitin. No? Bago yan masakyan, may clearance mga ka-wonder. O, di ba? Isa pa, yung maintenance niyan. Mahal ang mag-maintain ng isang aircraft, helicopter. No? Maaari kasing sumailalim muna mga ka-wonder yung aircraft na sasakyan ng Pangulo bago niya sakyan. No? Sa maintenance, inspection, no? Inspect yan, kagaya nga na sinabi natin, para maiwasan for the purpose of security and maintenance. Ma-maintain mo yung sasakyan na yan dahil nagagamit yan ng Pangulo sa lagi sa mga emergency and security. At isa pa mga ka-wonder, yung cost at resource ng management mga ka-wonder, no? Kasi mataas ang gastos. Mataas mga ka-wonder kasi ang gastos sa operation kaya maaring malimitihan yung paggamit nito. No, hindi po ito basta ordinaryong gas lang. Yung gas nga natin diyan tumataas eh. Sumasakit na yung bulsa at dibdib ng mga nagpapagas. Hindi naman ganun kadali yan. Depende pa yan mga ka-wonder, no, sa uri ng helicopter. Alam natin maraming helicopter na kinuha o pinondohan ng Pangulo. No, yung mga attack, yung Sikorsky at kung ano-ano pa. Pero yan po ay binigay doon dyan sa ating sandatahang lakas. Pwera dyan yung personal na chopper ng Pangulo. Kunyari, itong Bell 412, no? Depende pa yan sa fuel cost yan. O itong AW139. Depende dyan. Di ba sa mga sasakyan, may diesel, may gas. Depende ba yan kung V-Power ba yan, kung XCS ba yan. Depende pa sa mahal ng gas. Kasi eksaktong modelo mga ka-wonder at actual na operation cost ay hindi laging isinusupubliko yan. Medyo confidential yan. No, ito yung sasakyan kong helicopter ngayon. Hindi na kailangan. Mamaya abangan pa siya eh. O ito pala, sasakay ang Pangulo, dito siya pupunta. Anong gamit? Ganito. No, hindi na nire-report yan. No? At yung tinatayang gastos dyan mga ka-wonder, sabihin natin itong aviation fuel, yung isa pong kilala kong ministro, o yung isa pong kilala kong mga ka-wonder, nagtatrabaho sila sa aviation. Kaya sinasabi nila sa amin yung mga tungkol dyan, yung mga fuel consumption dyan. Depende sa helicopter, no? Halimbawa, itong humigit kumulang, itong isang uri ng helicopter na 250 to 350 liter kada oras. Kada oras yan, mga ka-wonder, ang kinakain yan. No? Halimbawa, itong presyo ng Jet A1 fuel, no? Nagbabago yan. Depende sa merkado. Di ba nakikita natin yung presyo ng langis, tumataas baba? Depende pa dyan mga ka-wonder. Kaya yung tinatayang expense fuel dyan, o yung estimate, kung yan ay mangyayari, yung pasakay-sakay doon sa nabanggit natin, nasa 30,000 hanggang 60,000 bawat oras. Biruin mo bawat oras. Para sa fuel lang yan mga ka-wonder. No? At depende pa sa price ng fuel nitong helicopter na sinasabi natin. Di ba? At hindi lang fuel mga ka-wonder kasing ginagastos dyan kapag lalakad, aalis. Dahil bakit? Bukod sa gasolina, syempre, sino magmamaneho niyan? Si PBBM ba? Si Sara ba? Marunong ba siya? Of course, may piloto yan. No? Ay bukod sa piloto, matik yun. May sinasabing co-pilot. No? At yung maintenance crew na sinasabi nga natin bago gamitin, i-check muna yan sa maintenance. No? I-check yan kung may mga repair dyan.
Di ba? At isa pa, yung insurance ng helicopter. No? At yung maintenance reserve. No? Spare parts, kung may nakita diyang kailangan ng palitan kaysa maaberya pa. No? Ang Pangulo at yung overhaul fund. Para dyan sa sinasabi nating helicopter at depende pa sa modelo. No? At dahil dyan mga ka-wonder, no? Tinotal natin yung operating cost niya. Yung kabuuan nito mga ka-wonder, no? Ng isang presidential chopper, no? Ay umaabot ng tumataginting na 100,000 hanggang 250,000 kada flight per hour. Biruin mo yun. Kada flight per hour. Grabe, biru mo, 100,000 depende sa anong uri ng chopper to 250,000, no? At hindi lang depende sa chopper, may mga kasama, may co-pilot, may pilot, sino pa? May maintenance, may overhaul. Kung yung mga nabanggit natin. Kaya umaabot yan ng ganyan. Kasi kada biyahe niyan, no, ginagawa itong mga sinasabi nating routine. Kaya magastos. At itong sinasabi natin ng mga ka-wonder, depende lang yan sa karaniwan na operating cost ng medium twin engine helicopter, yung sinasabi natin. Medium twin lang yan na sinasabi nating uri ng helicopter ng 100,000 to 250,000, kasama pa iba natin nabanggit na gastos kada oras. Diba? Ang tindi. Ganun kalaki. Kada oras. Ang laki masyado mga ka-wonder. Ilang oras pa yung biyahe. Halimbawa, itong Davao, Manila to Davao, Malacanang. No? O yung Office of the Vice President, kung saan man siya dyan, to Davao. Sinukat natin yan. Hindi natin sinukat ng basta-basta. No? Of course, chinek natin sa Google kung gaano kalayo. Nasa 2.5 to 3.5 na oras. Depende mga ka-wonder sa ruta ng aircraft. Yes, sa ruta. No? Kasi may mga masasalubong pa dyan. Kailangan yung alam ko, yung airway niyan, i-clear mo pa, baka mamaya may mga kasasabay. So, inaaral nila yan. Siguro nakikipag-communicate pa sila dyan kasi babiyahe. Depende sa ruta kung kailangan lumiko pa o dumiretso, mga ganun, no? Kaya kung 3 oras mga ka-wonder ang lipad dito sa nasabi nating Davao, no? One way pa lang mga ka-wonder. Kung 3 oras nga yan mga ka-wonder na lipad, yan ay tumataginting na 150,000, no? Per hour na operating cost, no? Humigit kumulang 450,000 ang magagastos doon pag one way pa lang mga ka-wonder. At ang round trip niyan ay tumataginting na 900,000. Kaya kung sinabi niyang gabi-gabi kailangan ko makita yung mga anak ko, no? Kung equivalent na rin yan sa generic yung gabi-gabi, ibig sabihin araw-araw mga ka-wonder, araw-araw na. Araw-arawin niya yung pag-uwi. Who knows? Kung alak kita nga, sabi nga brat kung araw-arawin niya yan, no? Di kawawa naman yung pera natin. Tayo nagbabayad sa kapritsyohan niya, di ba? Parang, pwede niya naman kasi mga ka-wonder, papuntahin yung mga anak niya sa Maynila. Dito niya muna pag-aralin, patirahin, hanggang siya ay nasa panunungkulan. Di ba? Mahirap ba yun? Mas madali nga yun dahil kayang-kaya niyang gawin dahil i-consider siya agad bilang Vice President. At isa pa mga ka-wonder na kung mas mataas pa yung actual na operating cost dyan, maaring lumagpas pa. Di ba sabi ko 900 lang na total ko? Maaring lumagpas pa ng 1,000,000. Ganun mga ka-wonder. So yung sinasabi natin kanina na totoo bang araw-araw? Wala naman. No? Sinabi nga ni Sara na fake news yan. Ano? Pero kasi hinugot yan. Doon sinabi niya na gabi-gabi, kasi nga mga bata pa rin anak niya, na hindi nga rason yun mga ka-wonder. At hindi nga siya pinagbigyan ng Pangulo. At yan, yung kanyang ikinaalboroto. Di ba? At sabihin natin, pagpalagay natin mga ka-wonder, kasi who knows? No? Baka araw-arawin niya nga. No? Hypothetical lang to Hypothetical to yung situation natin. Hindi natin sinasabing ginawa niya na. No? Kasi hindi naman siya pinagbigyan Kung sakaling araw-araw mga ka-wonder, this is hypothetical situation. Kung ipagpalagay natin mga ka-wonder, 900,000 bawat araw, depende pa yun mga ka-wonder. Again, doon sa sinasabi nating operation cost o operating cost, no? Maaring lumagpas nga yan ng 1,000,000. Sabihin lang natin 900,000 bawat trip.
in 20 working days. Ilan yun? Yun ay tumataginting na 18 million kada buwan. I-times mo yung 18 million sa 12. At yung 12, i-times mo sa 6 years. Do the math. Sabi, aabutin ito ng bilyones. Yan po, sabi nga ng iba, 8 billion eh. Depende pa sa calculation ko ha. Grabe. Alam nyo ba kung gaano kalaki ang 1 billion? Then again, isang dipako, mga ganito kataas, 3 to 4 feet, sabihin natin. Siguro mga 3 feet ang lapad. 3 to 4 feet, sabihin natin. Ganyan po ang 1 billion. 8 niyan at mahigit. Isipin mo na kung itinulong ba sa mga mahihirap na mamamayan, no? Na makaginhawa, makatulong sa mga proyekto at wag lang sanang kawatin ng mga malilikot ang kamay, nakakaya, no? Biro mo, nakaupo sa pwesto ng gobyerno, nag-aral, mataas ang pinag-aralan, hindi ko sinasabi si Sarah, iba itong nire-refer natin. Yung mga may kasong confidential at mga iba pang paraan ng pangangawat, nag-aral, yung iba siguro nag-aral pa sa ibang bansa, sa exclusive school, no? Talagang, tapos mangangawat lang. Biruin nyo yun mga ka-wonder. Hindi ba? Nakakatawa. No? Yan, 18 million kada buwan ang mabubuta sa ating kaban kung napagbigyan ni PBBM yung presyo ni Vice President Sara Duterte. No? Although wala namang sinasabi nga na aaraw-arawin niya. But then again, ito po yung ating pinagpalagay. Base na rin sa sinasabi niyang gabi-gabi dahil bata pa. No? Yun mga ka-wonder, isang sa dahilan at iba pa, marami pang iba na alam natin pero sa iba na nating topic yun. Itong hindi siya pinagbigyan na magamit yung chopper. Kayo mga ka-wonder, sa tingin nyo dapat bang pagbigyan si Sarah? No? Nagamitin niya yung chopper para makauwi siya ng Davao 3 to 5 to 45 hours a day? Comment down below your opinion. Hanggang dito na tayo mga ka-wonder. Comment down below your opinion para mabasa at mareaksyonan. Please give me a thumbs up if you like this video para ma-share ni YouTube sa iba pang viewers. Please share this video para malaman nila kung paano binasag ni PBBM itong kapritsyo o itong pagiging brat ni Sara Duterte na hindi siya napagbigyan dyan sa chopper paggamit. Please subscribe, hit the notification bell icon and choose all bilang suporta sa aming mga content creators. Hanggang sa muli mga ka-wonder. God bless.